Cancer. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Kamusta? Anong meron? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of March. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. And pangalawang reminder, kindly book your reading in advance because it's really challenging for me na agad-agad ang mga reading. Okay? Advance booking first. So, Cancer. Maraming iniisip tungkol sa pamilya, long-term plans, pagiging long-term ng relationship, maraming naging plano, and you feel like matutuloy pa ba to? Etong person ba nakasama mo, siya pa rin, long-term ba, masaya, magkakasundo, yung mga plano mong bakasyon, yung mga pinangako mo sa nanay mo, nagagawin mo, ibibigay mo, matutuloy ba, makakayanan ba, mapupundar ba? Cancer, I feel nagkakaroon ng conflict sa family, pero para sa'yo, quiet ka na lang, huwag ka na lang sumagot, magpasensya na lang. Most of the time, parang gusto mong mag-isa, ayaw mo nang sumali sa pagtatalo, sa pag-uusap. Marami kang iniisip tungkol sa financial stability mo, mga long-term plans. Alam mo na maraming bagay na mas mahalaga kesa sa mga family drama. Okay, na parang, ay nako, pag may mga drama dyan sa pamilya, atras ka na, ayusin na yan. Kung ayaw makipag-ayos, bahala sila sa buhay nila because you carry so much burden and responsibilities already para makilahok pa sa mga drama na yan, mga away-awayan at kung ano pang battle of the ego pagdating sa family. Okay? Pero may mga dapat din pag-usapan. Just limit your access na lang siguro if talagang, alam mo yun, may mga taong bibigyan mo ng solusyon pero bibigyan ka ng problema sa solusyon na binibigay mo lagi, okay? So, there's a masculine and disconnection na nahihirapan mag-move forward. Doon sabi niya marami naman siyang plano. Sige, kung nagkaroon ng pagkakamali, ayusin na lang. Parang nahihirapan yung masculine to deal with the issues, hindi niya kaya emotionally yung mga ganitong parang ang tingin niya kasi drama or ayaw niya pag-usapan yung problema. Basta sabihin mo sa kanya direkta kung ano yung mga dapat ayusin and he'll try to find the solution. Pero kung mag-aaway pa at magsusumbatan, it feels like hindi kaya ng emotions, no? Nung masculine, yung mga ganitong complicated situation. There's a sad energy here because someone is not being honest, because of mga maling nagawa, mga maling decision. Sabi lang naman ng feminine, kung nagkamali ka, pag-usapan natin, nagsisinungaling ka pa. Okay? Okay. Sabi ng feminine sa connection na to, pati din naman siya, marami siyang iniisip tungkol sa kaperahan, kabuhayan, paano mabibuild to, paano mababayaran, paano mapupundar. Pero kung ano man daw yung mga naging issues pagdating sa pera, parang ang hirap lusutan for now. It feels like one issue after the other, one bayaran after the other, nagkasunod-sunod, hindi pa bayad to, ayan na naman, may emergency na babayaran, may gastos na naman, okay? Gustong makarecover, I feel kayong dalawa, no, both the feminine and the masculine sa connection na to, gustong makarecover pagdating sa finances. It could be nagkaroon ng problema sa trabaho, negosyo, or mga bayaran na hindi ina-expect. Sabi ng masculine, gusto niyang ayusin ang mga issues sa relationship na to. Aminado yung masculine na nagkaroon, for most of you hindi ko lalahatin, ito na naman tayo. For most of you, nagkaroon ng, sabihin natin, dishonest energy, specifically sa third party situation. Kaya lang for now, it feels like, kung sino yung ini-entertain na third party ng masculine, hindi pa siya ready bitiwan kung sino man to. But, nagkaroon naman ng reconciliation with the official person. Okay, kung sino yung pinangakuan ng pag-ibig. But, parang hindi na talaga katulad dati. For most of you, nag-let go na, nag-move on. For some of you, nandun pa rin sa proseso na sinusubukang ayusin but hindi ganun kadali because napakarami ng burden and trust issues, no? Marami nang nasira sa relasyon na to. For most of you, talagang yung feminine, parang ayoko na, pagod na ako.
Pagod na yung puso. Okay? Nagkaroon naman ng communication, but sabi nung official person, official feminine, alam niyang hindi pa rin nagbabago si masculine. Alam niya na nakareserba pa rin ang third party na to. Kaya sino nga ba talaga ang magtitiwala? I feel there's a strong evidence sa part ng official feminine na alam niyang nag-uusap, nagkikita, or binabahay pa rin ang third party na to. Alam ng official feminine na hindi pa rin tapos ang ugnayan ng masculine at ang naging third party feminine na to. Okay, hindi ito para sa lahat. Uulitin ko ha. Kung wala namang trust issue sa relationship, baka naman gerahin mo yung person mo, hindi yon para sa lahat. Okay? For some of you, yung trust issues na yan ay mga promises, mga broken promises, punta tayo dyan, tapos o baka naman may biyanan na nangingialam, may kamag-anak na hindi boto sa feminine na nakaka-apekto sa relasyon na to. Kidoki? So, the reason for the reading is may hinahanap na katotohanan, sana man lang daw magkaroon ng authenticity, transparency sa relasyon na to. Someone feels so defeated na parang hindi niya kilala si masculine na parang wow, kaya pala niyang gawin to, nangako na naman, akala mo nagbago pero same old toxic masculine pala yung binalikan niya. Nagkaroon ng mga hindi magandang pag-uusap because of false promises and betrayal. Nagkaroon ng mga disagreements sa connection na to. Recent past, sabi ng ating mga Cancerians, kaya mo to? Nakakapagod na rin naman, no? Especially sa side ng feminine, focus na lang sa sarili at pipiliin mo kung anong alam mong tama para sa'yo. Sabi ng feminine sa connection na to, pagod na rin siya sa away at mas pipiliin na niya ang peace of mind. Good for you, feminine. Okay? So, may prayers and manifestations dito kahit medyo napapagod na. Pinagpe-pray mo pa rin, especially sa side ng feminine, na sana matapos na yung betrayal sa relationship na to. For some of you na talagang nag-cut off na ng connection, pinagdadasal mo na lang na magkaroon ka ng understanding and wisdom and eventually healing pagdating sa situation na to. For some of you na nag-move on na, pinagpe-pray mo na sana may dumating ng tamang tao para sa'yo, para doon sa mga kumakapit pa sa relasyon, nagpe-pray ka na sana magkaroon pa ng reconnection, but this time, mas maayos na. Okay? Right now, Cancerian, it feels like sobrang natitrigger ka pa rin na hurt na mga nangyari in the past. It feels like fresh pa rin sa'yo yung mga betrayal and false promises na to. Because for most of you talaga, no, ramdam mo na hindi pa rin naman talaga nagbabago at nararamdaman mo pa rin yung dishonest behavior. Ramdam mo na kung sino man yung nalaman mo, alam mo na meron pang ibang tinatago si masculine sa'yo. Sabi naman ni masculine, grabe naman talaga magsalita tong feminine na to. Sabi niya, the masculine in this connection is trying to diminish, no, yung feelings ng feminine na overreacting ka naman, hindi naman na parang para yun lang. But the feminine is asking the masculine na parang intindihin mo kung gaano mo ako nasaktan. But the masculine right now, parang nahihirapan siya to take personal accountability na sobra-sobra niyang nasaktan si feminine sa betrayal and false promises na to. Sabi niya, itatama ko na, kalimutan mo na. Bakit? Nagsorry na naman ako, bakit inuulit mo pa? Okay? Merong hindi naiintindihan si masculine na may mga pangyayari na hindi kayang burahin ng sorry. Ang kaya lang gawin ng sorry is for you to have another access sa buhay ni feminine. Pero para pagkatiwalaan ka niya, maraming hard work and effort to para i-rebuild ang pagtitiwala. Klaro? Sabi ng feminine, nahirapan siyang mag-move on, mag-heal pagdating sa situation na to. Though love pa naman niya si masculine at nakita naman niya at some point na long-term ang relationship na to. But again, hindi madaling mag-heal. Masculine, extend ang iyong pag-unawa, lalo na pag ikaw naman talaga yung nagkamali, di ba? No one na nakasakit sa atin has the right to tell us na dapat nag-heal ka na, or hindi naman dapat yan ganyan kasakit, or dapat kalimutan mo na, or dapat wag mo nang ulitin sa akin yung mga ginawa ko, okay? Masculine, if nagkamali ka, you don't have the right to dictate how the feminine would heal, how she would react, how she should heal, at kung paano siya dun sa healing and learning phase na yon, okay? Hayaan mo siya. Okay.
Let's see. So, I feel until mid-year, no? Until around mid-June, meron pa rin mga confusion kung may natutunan na ba. The Cancerians might feel na parang wala namang nagbago at kung ano din yung mga healing na kailangan mong gawin. It feels like for you, fresh pa rin yung mga disappointments. Pag may naririnig ka ng mga trigger word or may naririnig kang pangalan or may napapanood ka na kapareho nung nangyari sa'yo, ma-realize mo na parang ang sakit pa rin, nakakaiyak pa rin, parang hindi ka pa rin nakapag-heal sa situation. Marami ka pa rin doubts, especially sa side ng feminine, kung maglilid ba talaga sa long term yung relationship na to, or baka biglang mag-snap ka at mag-walk away ka na because hindi mo na talaga kayanin. Ang daming resentment, broken heart, disappointment energy dito. But I feel both of you would try to avoid conflict. Kaya lang yung stability and the feeling of security about this relationship, medyo malayo pa sa Pluto, okay? Because sabi ni feminine, paano ba siya magtitiwala kay masculine? Eh, ramdam niya nagsisinungaling pa rin. May manipulation and omission sa story. Alam niya na hindi pa rin tapos ang mga kalokohan. Nahihirapan yung feminine because nandun pa rin siya sa chapter wherein para siyang Sherlock Holmes, investigador, lahat na lang. Parang nag-a-alarm lagi, no, yung sistema mo na kapag alam mong nagsisinungaling, nag-a-anxiety ka, nahihirapan ka to process these things, okay? Meron pa rin, may dishonest energy pa rin dito. So, feminine, I feel, you just need to focus on your healing, need to focus on your self-growth. Bakit ba ito nangyari? Anong natutunan? You focus on yourself. Kasi kung ano man yung pinagdadaanan ni masculine, let him fight his own battles. Let him figure it out. Because most of the time, kapag may mga ganitong pinagdadaanan, at may pagka-resistant, no? Kahit naman sabihin mo, whatever you feel that would work for the relationship, or whatever you feminine feels na makakabuti kay masculine, if hindi naman siya ready tanggapin yung payo na yun, wala rin namang mangyayari, okay? Let the masculine realize this on his own. Marami ka rin aayusin tungkol sa kaperahan, kabuhayan, okay? Meron ka rin iniisip kung itutuloy mo pa yung like paglipat sa trabaho, this is movement card, kung itutuloy mo pa ang relasyon na to, or kung maglilid ba to long term. Hayaan mo na, stop overthinking things, okay? This is overthinking of moving forward. If you need a vacation, if you need a time away from your person, do so. Makakatulong yun para sa iyong healing. Mag-focus ka muna sa kabuhayan, kaperahan. Napakaswerte ng taon na to para sa'yo. Focus ka muna dyan. Basta sa pag-ibig, mukhang kailangan nyo muna ng time apart. Kido? Cancerian? Especially sa side ng feminine, okay? Sa masculine, sa connection na to, naiintindihan ko yung mga, alam mo yun, you feel so lost. Ano ba talaga gusto mo? Gusto mo ba talaga si official person? Gusto mo ba talaga tong bagong ini-entertain mo? And because of that, nalilito ka. Gusto mo ba talagang maglaro mo lang muna? Or gusto mo talagang mag-settle down? Nandun ka sa gitna eh. At wag kang papasok sa relasyon or wag kang mangangako kung hindi ka sure. Kasi pag nangako ka or pumasok ka sa relasyon, siguradong may masasaktan ka, masculine. Okay? Feminine, alam mo sa sarili mo, ang deserve mo ay isang loving, stable, and abundant relationship. Kung hindi ganon ang ino-offer sa'yo ni masculine, alam mo na hindi siya ang tamang tao para sa'yo at this phase of your life. Okie-dokie? Claro, claro, claro. So, and that would be the Cancerian reading for the month of March. See you again in a few days for your April reading. And again, para sa magbubook ng reading, kindly book in advance. Okay, bye-bye, Cancerian.